At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang balita ang pumukaw sa tensyon ng buong bansa. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagdinig at mga kontrobersyal na usapin, nahatulan ng guilty ang kasalukuyang mambabatas at dating leader ng Kamara na si Martin Tambalos Los Romualdez. Ang hatol ay nilabas kanina ng Korte Suprema ang kaugnay ng kasong pandarambong na kinakaharap nito. Sa kabila ng ilang taon na paglaban, napagdesisyonan ng mga hukom na si Romualdez ay nagkasala sa paglustay ng pondo ng bayan. Ang kaso ng pandarambong na kinakasangkutan ni Romualdez ay may kinalaman sa mga aligasyong naganap noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga investigador, nakatanggap siya ng milyon-milyong pisong halaga ng kickbacks mula sa mga proyekto na hindi natapos at hindi tumugma sa mga inilatag na dokumento. Sa kabila ng mga pagtatangka ng dispensa na palabasing walang abasehan ng mga akusasyon, nagdesisyon ng korte na sapat ang mga ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Matapos ang hatol, agad na isinagawa ang pag-aresto kay Romualdez sa kanyang tahanan sa Leyte. Isang malaking gulat ito para sa kanyang mga tagsuporta at pamilya na inaasahang magiging matibay ang kanyang depensa. Ang kanyang legal na kapunan ay nagpakita ng plano na magsumite ng apela, ngunit sa ngayon ay nananatili siyang nakakulong habang hinihintay ang posibleng mga susunod na hakbang sa kanyang kaso. Ang kasong ito ay nagbigay ng malalaking tanong tungkol sa kalagayan ng mga opisyal ng gobyerno at ang mga insidente ng katawilian na patuloy na humahadlang sa mga pagsulong para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangyayari ay nagbigay daan sa mga mahalagang diskurso tungkol sa transparency at accountability sa pamahalaan. Marami ang nagsasabing ang mga ganitong kaso ay magbibigay ng aral at magtutulak ng pagbabago sa gobyerno. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa iba pang mga miyembro ng gobyerno na posibleng kasangkot sa mga kahalintulad na kaso. Ang mga mamamayan ay umaasa na ang paghahatol kay Romualdez ay magsisilbing simula ng mas matibay na laban sa katawalian sa gobyerno. Tinututukan ngayon ng mga eksperto ang magiging epekto ng hatol na ito sa mga susunod na eleksyon at sa relasyon ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Diyan sa impeachment na yan itong si VP Sara. Sila inupuan nila, tapos ang Senado gusto ho nila magmadali sila. Ito, pakinggan ho natin ang interview niya. Chief Justice Corona, if you recall, the late Senator Nene Pimentel said, ano ba ito, nagtatrial tayo, napakadaming kulang ng rules. Nagtatrial na. Wala pang rules pala sa ganito, sa ganyan. So ito, kailangan ayusin po ito. Ano mo yung pinaka-point ko? I think ang best way to look at this is magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po actually. Kakabigay lang po sa amin. Whether napag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, no? I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Pero ayun. Oy, Franz Castro, special mention ko dito kay Senator Joel Villanueva. Yung mga tumatakbong senador. Isa lang naman yung apurado diyan na tumatakbong senador eh. Yaang si Franz Castro. Huwag nyo madaliin, tagal mong inupuan dyan sa House of Representatives yung impeachment na yan eh. Impeachment muna tayo bago tayo dito sa issue nitong criminal case. Isinampa laban dito kay Tambalos. I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment, reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay? It's been with the House section for more than 2 months, di ba? Alam natin yan. So, yan, klaro sa atin lahat yun. I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. No? Now, you look at the history of impeachment trials in this country.
walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Yung Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so, mag-a-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yan, facts po yan, no? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Kanina binanggit natin, 12. Kalahati mawawala na. Diba? Anong robe ang susuot? Papayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganong kulay? Kasi medyo si Sen. Nancy? Nako, yan ho talagang pinaka-problema natin dyan sa impeachment na yan, yung susuotin na robe, kung anong kulay. Pag nagkataon, baka himasin niya yan si Senator Nancy Binay, himasin tapos si pahit sa katawan. Nancy sa kulay ng robe. Ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieve yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. Sabi niyo sa kaya ako, we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important, yun yung ginawa ko ng Senado. Ayun na nga mga kababayan, no? Kaya para doon sa mga congressman na minamadali itong impeachment na to, kalma lang kayo, aabot tayo dyan, ba't torturado kayo? Pag ba natanggal na si VP Sara, matatapos na yung mga gutom, mga problema, corruption sa ating bansa. At speaking of corruption, ito na, punta na ho tayo sa ating main event, ika nga. At ang ating main event dito sa video na to, nagsalita na itong ating mga magigiting na senatorial candidate. Tanggalin na natin si Senator Joel dito na natin siya kailangan. Dito ho tayo. Punta ho tayo dito sa mga malulupit talaga ito. Kilala nyo naman ho ito dating speaker to. Ito abogado di Campanilla. Ito naman ho, itong si Atty. Lampino. Itong si Atty. Malulupit ho lang. Pakinggan ho natin. Okay. Magandang umaga po sa atin. Yung. Yan na. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay
nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Grabe naman po yan. Typographical, grammatical, wala nga nakasulat. Pambihira yan, di ba, Speaker Bebo? Kaya kailangan talaga kasuhan yan. Lahat sila, pati yan siya, pusin natin. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Yo! Okay. Ang matindi ho dito mga kababayan, congressman na ho itong si Congressman Bebot, nanghihingi na ng enrolled copy ng nung kopya nung enrolled bill. Wala, ayaw po siyang bigyan. Ganun no, napaka secretive po talaga nila diyan sa House of Representatives ngayong mga panahon na to. Yung mga dokumento na dapat sana readily available sa ating mga kababayan, sa mga congressman, yung mga mismong merong katungkulan na ho, hindi ho nila makita, hindi ho nila mahawakan, hindi ho nila mahipo. Okay. Baka may viewers ka ito ni Raul Lambino. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng
bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bimot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Attorney Wendy, bago natin umpisa ng Q&A, okay na? Boss, sino ang unang magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Pambihira talaga. Ngayon, bakit nagkaroon? Oy, shoutout Stella Kimbo ha. Kailangan pala po natin palakpakan na pasalamatan itong si Stella Kimbo. Naging solido ang kaso laban dito sa mga individual na to dahil dito kay Stella. Maraming salamat, Stella. Ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Saka sila ho dyan sa House of Representatives, ang ano ho nila, ang aangas sila yung pasumpina, patawag si ganito, sumpina yung mga dokumento. Ganyan ho sila dyan sa House of Representatives. Pero dito sa isa na itong mga kababayan, pagka sila nang gumawa ng kalokohan, sino ang magpapasumpina sa kanila? Supreme Court. Kung di pa tayo tatakbo doon, hindi ho natin makikita yung enrolled bill na yan, yung kopya ng enrolled bill. Kaya meron ho talaga tayong problema dito sa sistema na to. Ay, pagka sila ho nagpapakunyari, sumpina, dyan sa COA, dahil dokumento dalhin dito. Pagka hindi dinala, naku, yari ka, pwede kang makontempt. Pwede kang ipatawag at talagang bubuhin ka ni Paduano, di ba? Pero sila ho mga kababayan, kasama na nila yung mga dokumento na dapat sana available yan kahit sino gustong kumuha makikita. Wala ho mga kababayan. Sa kanila lang, nandun lang sa opisina ni Tamba, sila lang ho nakakakita. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Nako, yari kayo. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema.
siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan o pareho ba yan nung inaprubahan ng BICAM, inaprubahan ng plenary? Okay? Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents. Yan na ho yung tinutukoy netong si Attorney Vic Rodriguez, yung falsification of legislative documents. Yan ho ang ginawa nila, no? Kailangan nung talaga may managot dyan sa kabalbalan na yan. Dapat, kung mayroong mangkulong yan, dapat parusang bitay ang parusan niya para ubusin na maubos na ho talaga itong mga walang yan sa gobyerno. Para dito sa mga politiko na to, pagka ho ba mayroong nagsasalita ng ganito sa inyo, nararamdaman ko. Ako curious ako kasi hindi lang naman ho tayo nagsasalita ng ganyan sa kanila. Hindi ko. Galit yung galit talaga, yung kulang na lang sabihin mo, ba't di ka pa, di ba? Nakakaano ho masaya ho ba kayo dyan? Bagay, no? Ano na ho yan Kumbaga yung tenga nila, natakpan na ng pera, kaya wala na ho silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta importante, marami silang bahay sa Spain, sa Forbes Park, saan pa ba? Marami ho silang sa iba't ibang lugar. No? Yun ang ginawa nitong mga walang yan. Nagbibili ng mga mamahaling mga kagamitan, mga bahay, lupa, iba't ibang yung mga exclusive yung mga mamahaling lugar. Doon sila nagbibili. Ganyan ho sila kawalan niya. Which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan nga ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was, yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pag-explain further yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no? Sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po. For Attorney Bondoc and Congressman Bebot, na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya minadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito,
is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jericho magpatay po siguro. Pero ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po eh. So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondo inilalagay nila pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya yun kasi yung isa sa mga pumapatay sa mga magsasaka. Yung presyo ng patubig, tubo, di ba? O patubig. Ngayon, yung dapat sanang papasok ang pamahalaan para kahit paano ay maibsan yung gastusin ng mga magsasaka para kahit paano lumaki ang kanilang kita kasi linilista ko yan eh. O pagka-umpisa pa lang, yung binhi, o yan, pagkalibre na yan, o free na yan, o papaayos yung bukid, papaayos, tapos tatanim yan. Mula doon sa pagtatanim, linilista ko yan, puhudo, merienda, pagkain, gasolina, lahat o linilista yan. Kung pagka nawala na yung kurudo para sa patubig, edi laking laking ginawa sa mga magsasaka. Kaya huwag ko kayong maniniwala pagka sinasabi ng administrasyon na to, sama-sama kayo babangon muli. Tayo, hindi ko tayo makikisama dyan. Baka sama-sama tayo magiging bag muli. No, kasi ano yung mga yan mga bangag yung mga yan. Lalo na yan si Marcos. kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang
na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered, we have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigan Bayan.